Amen. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ako po si Sister Mabel from Door of Faith, District 2 ng Marinduque. Sa pangunguna po ng aming District Supervisor, Ma'am Baby Rebecca Masareto Quijada, at sa akin pong pastor sa Marinduque Door of Faith, Pastor Alex Requintel. Muli pa isang magandang umaga sa ating lahat. Ngayong umaga tayo po ay bago magpasimula ng kanyang pag-aaral, tayo po ay manalangin at dumulog sa ating Panginoon. Hallelujah Jesus, Hallelujah Lord. Panginoon, sa umagang ito'y patuloy po kaming dumudulog sa inyo, nagpapakumbaba Panginoon, at hinihiling ang inyong pagsama. Lord, lukuban ng inyong kapangyarihan, ang inyong mga salita na inyo pong ihahayag ngayong umaga sa bawat isa sa amin. Ito po ay bigyan nyo ng inyong kapangyarihan at magamit, Panginoon, tumimo sa aming mga puso, maisip namin kung gaano kayo kadakila, kung gaano kayo makapangyarihan, at patuloy na maturuan kami ng inyong mga salita sa umagang ito. Patuloy na ang bawat isa sa amin, O Diyos, ay dumudulog sa inyo ng may pagpapasalamat at pagpupuri sa umagang ito. Alam ko, Panginoon, na patuloy na ang gawain ito ay patuloy na hahawakan niyo sa inyong mga kamay, at patuloy na makapakikinig ng inyong mga salita sa page na ito, Panginoon, sa bawat mga ginagamit nyo sa page na ito. Alam ko, Lord, na ginagamit mo ang bawat isa bilang instrumento upang mahayag ang inyong kaluwalhatian, ang inyong kadakilaan, Panginoon. Kaya maraming salamat, O Diyos. Purihin po kayo. Maraming salamat sa inyong mga salita. At patuloy na ang mga anak nyo na ginagamit, O Diyos, sa pagsasalita upang mahayag ang inyong kadakilaan na inyo pong balutan ng kapangyarihan ng inyong banal na dugo, Panginoon. Hallelujah. At kayo lang yung mahayag, kapangyarihan nyo lang ang patuloy na mapapurihan, at kayo lang yung maitaas, O Diyos. Pangalan nyo lang ang tanging mapapurihan ng inyong mga anak. Salamat, Panginoon, sa umagang ito ay dalangin po namin ang inyong patuloy na pagsama sa inyong lingkod na gagamitin, O Diyos, maging sa lahat na makapakikinig, O Diyos, ng inyong mga salita. Patuloy na kami inyo pong samahan, at kayo po ang aming inaasahan, O Diyos. Kayo, sa iyo lang po namin ipinagkakatiwala ang lahat-lahat, Panginoon, maging ang gawain ito at ang inyong mga salita na mahahayag sa umagang ito. Salamat po, Diyos. Purihin po kayo sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Muli po isang magandang umaga. Sa ibang bansa ay maaring iba po ang ating oras. Pero dito po sa Pilipinas ay tayo po ay nasa 5:37 na ng umaga. At ngayong umaga po ay pag-aaralan po natin ng isang kwento sa Biblia. Maaaring ito po ay ay alam na po ng karamihan. Pero isang bagay po ang nais po tayong ipaalalahanan ngayon ng Panginoon. May isa pong awit na hindi ko po alam kung alam po ng karamihan. Pero yung awit po bang yan ay alam po ba ninyo yung ang pangamagat po ay banta. Ang sabi po dun sa awit ay nung unang panahon sa aklat ng kronika matatagpuan isang hari ng Huda, may takot sa Diyos, may takot sa puso gaya ng sinuman. Yung tungkol po yun sa isang hari ng Huda. At hindi ko po masyadong memorize yung kantang yon, pero yung pong binabanggit na hari po doon sa kantang yon ay isa po sa mga paborito kong karakter sa Biblia. At tayo po yung magpatuloy. At kung kayo po ay may mga Biblia, ay makipagbukas po kayo sa akin sa aklat ng pangalawang kronika, chapter 20, verse 15 to 17. Ikalawang kronika, chapter 15 to 17. Sa English version po ng New King James Version, ang sabi po dito, 2 Chronicles chapter 20 verse 15 to 17. Ang sabi po dito, and he said, listen all you of Judah and you inhabitants of Jerusalem, and you King Jehoshaphat, thus says the Lord to you, do not be afraid
nor dismayed because of this great multitude. For the battle is not yours, but God's. Tomorrow go down against them. They will surely come up the ascent of seas, and you will find them at the end of the brook before the wilderness of Jeruel. You will not need to fight in this battle. Position yourselves, stand still, and see the salvation of the Lord who is with you. O Judah and Jerusalem, do not fear or be dismayed. Tomorrow go out against them, for the Lord is with you. At basahin din po natin sa Tagalog, ang sabi po dito, verse 15, sinabi niya, makinig kayo, Haring Jehoshaphat, at kayong mga taga-Juda at Jerusalem. Ganito ang sinasabi sa inyo ni Yahweh. Huwag kayong matakot ni masiraan ng loob dahil sa maraming kaaway. Ang Diyos ang makikipaglaban at hindi kayo. Harapin ninyo sila bukas sapagkat aahon sila sa sis. Makakasagupan ninyo sila sa may dulo ng libis sa silangan ng ilang ng Jeruel. Hindi na kayo kailangan lumaban. Manatili lamang kayo sa inyong kinatatayuan at maghintay. Makikita ninyo ang pagtatagumpay ni Yahweh para sa inyo. Kaya hindi kayo dapat matakot ni masiraan ng loob. Harapin ninyo sila bukas sapagkat si Yahweh ang kasama ninyo. Panginoon, maraming salamat po sa pagkabasa ng inyong mga salita. Hallelujah. Ang Diyos ang makikipaglaban at hindi tayo. Kaya manatili lang tayo at maghintay sa gagawin ng Diyos na pagtatagumpay para sa ating mga buhay. Amen. Isang mabuting hari si King Jehoshaphat na napalibutan ng napakaraming kaaway. At kung tayo ang nasa posisyon niya, maaaring maisip natin na wala na tayong pag-asang manalo. Ngunit isang pangako ang nagpatibay sa kanyang puso at nagdala ng pagtatagumpay ng kanyang bayan. Do not be afraid, no dismayed because of this great multitude. For the battle is not yours, but God's. At sabi pa sa verse 17, stand still. At ang pangakong ito ng Diyos ay totoo, maging sa panahon natin ngayon. Amen po ba? Maaaring nagbago lang ang mukha ng ating mga kalaban, maging ang estilo ng ating pakikipaglaban. Pero may kinakaharap tayong labanan sa buhay na ito. Kahit tayo ay tumanggap at kumilala na sa Panginoon, maaaring ito ay sakit, financial problem, nasirang relasyon, o hindi stable na trabaho, at marami pang ibang labanan na kinakaharap natin sa mundong ito. Mga kapatid, ang tanong po natin sa bawat isa sa umagang ito, paano natin ipagkakatiwala sa Panginoon ang lahat ng ating mga battle upang maranasan natin ang tagumpay? Sa panahong iyon, nabalitaan po ng Haring Jehoshaphat na maraming bansa ang sumasalakay sa ibayo ng lawa na nasa Hazazon Tamar. Nabahala ang Haring Jehoshaphat that time nung malaman niya na napakaraming lumulusob sa kanyang bayan. At mababasa po natin ito sa verse 3. Mababasa po natin at naramdaman o naranasan po ng Haring Jehoshaphat ang kabalisahan. Sapagkat ang sabi po doon ay nabahala ang hari. Pero ang kagandahan po doon, dunulog po niya ito agad yung kanyang kabalisahan sa Panginoon. Nanalangin siya at humingi ng tulong kay Yahweh. Sabi pa nga po niya sa kanyang panalangin na, kayo po ang namamahala sa lahat ng bansa at ikaw ang may lubos na kapangyarihan, kaya walang maaaring lumaban sa iyo. Mababasa po natin ito sa verse 6 ng chapter 20 ng pangalawang kronika. At makikita po natin dito ang pagkikilala ng Haring Jehoshaphat sa kayang gawin ng Diyos. At yun po ang una ating isipin upang maipagkatiwala natin sa Lord ang ating mga battle. Ang una po natin dapat isipin at isa puso.
pagkilala sa kayang gawin ng Diyos. Amen po ba? God can do anything. Sa verse 12 sa chapter 20, sa panalangin pa din ng Haring Jehoshaphat, ang sabi doon, hindi namin kayang labanan ang ganito karaming hukbo. Hindi po namin alam ang aming gagawin, sa inyo lang kami umaasa. Amen? Ipinapakita po ng verse na ito ang lubusang pagsuko ng hari, sapagkat nasabi niya, Lord, hindi namin kaya. Inamin niya sa Lord, hindi namin, Lord, kaya. Lord, hindi ko kaya ang laban na ito. At ang pangalawa na dapat po nating isaisip at isapuso na kailangan natin. Ang pangalawa po, pagsuko ng buo sa harapan ng Panginoon at pag-amin na hindi po natin kaya. Na ang Diyos, na dapat alam ng puso natin sa ating pagsuko, Lord, hindi ko to kaya. Kaya I surrender this to you. Isuko natin ng buo ang lahat sa buhay natin sa harapan ng Panginoon. Pagsuko, yun po ang pangalawa, pagsuko ng buo sa harapan ng Panginoon. At ipinakita rin po sa verse na ito ang lubos na pagtitiwala ng Haring Jehoshaphat kasama ng kanyang bayan. Sapagkat sinabi po niya doon sa verse na yon, na sa inyo lamang kami umaasa. Ibig sabihin, ang Diyos ay, ang kanilang pag-aasa ay nasa Panginoon lamang. Amen po ba? Kaya ang pangatlo po ay pagtitiwala ng buo sa Panginoon. Sapagkat ang pag-asa ay nasa Diyos. Strong faith. Dahil ang totoo nating pagtitiwala ay nasa Panginoon lamang. Ang totoong pag-asa ay nasa Diyos lamang. At kung babasahin po natin ang iba pang mga talata, sila ay sama-samang dumulog, sama-samang nag-ayuno. Ano kung babasahin po natin ibang mga talata, sabi nga po sa verse 13 ng chapter 20, sila ay sama-samang dumulog sa Panginoon. At kung mababasahin po natin ang verse 18, nagpatira pa sila at sumamba kay Yahweh. Kaya ang pang-apat po na dapat nating isaisip upang maipagkatiwala natin ng buo yung ating mga laban, yung ating mga battle sa Panginoon at maranasan natin yung pagtatagumpay. Ang pang-apat po, sumamba ng may pagpapakumbaba. At ang pang-lima ay yun po ang pang-apat, sumamba ng may pagpapakumbaba. Sumasamba po tayo ng may pagpapakumbaba sa harapan ng ating Panginoon. Amen? Wala tayong pwedeng ipagmalaki sa Panginoon. Ang kailangan natin ay pagpapakumbaba sa harapan ng ating Diyos. At ang panglima ay ang pagsunod sa Panginoon. Napaka-importante po na tayo may pagsunod sa Panginoon upang maranasan natin ang katagumpayan sa bawat laban na mayroon tayo. Sinunod nila, mapapansin po natin kung babasahin po natin ang buong chapter ng chapter 20 ng ikalawang kronika. Sinunod nila ang mga bilin ni Yahweh, kung ano ang dapat nilang gawin upang magtagumpay sa laban na iyon. Unang bilin ng Lord na kanilang sinunod, huwag kayong matakot ni masiraan ng loob. Amen? Bagamat nung una ay nabalisa ang hari, pero ipinagkatiwala po niya kaagad iyon sa Panginoon. At dahil po sa pagkakaroon nila ng pagtitiwala sa Panginoon, binigyan sila ng pangakong may katiyakan. At yun po ang napakaganda doon. Pangakong may katiyakan. Amen po ba mga kapatid? At dahil nakita ng Diyos ang puso ng hari, pati na ng buong bayan, na mayroon silang pagkakilala sa kayang gawin ng Diyos, na mayroon silang pagsuko ng buo sa Panginoon, na mayroon silang buong pagtitiwala sa Panginoon, at sumasamba sila ng may pagpapakumbaba, at sumusunod sila sa Diyos. Kaya tumugon agad ang Diyos sa pamamagitan po ni Jahaziel. Kung hindi po ako nagkakamali, kung ganun po yung kanyang pronunciation, na anak ni Zacarias. Ang sabi ng Diyos sa verse 15 to 17, sa verse 15 at sa verse 17, ganito po ang sinabi ng Panginoon, natugon po niya doon sa panalangin ng kanyang bayan, sa pangunguna po ng Haring Jehoshaphat. Huwag kayong matakot ni masiraan ng loob dahil sa maraming kaaway.
ang Diyos ang makikipaglaban at hindi kayo. At yung po sa verse 17, hindi na kayo kailangan lumaban, di ba? Ito yung assurance, kung babasahin po natin, hindi na kayo kailangan lumaban. Manatili lamang kayo sa inyong kinatatayuan at maghintay. Makikita ninyo ang pagtatagumpay ni Yahweh para sa inyo. Hallelujah. Wala silang ibang gagawin kundi maghintay. Manatili, stand still. At makikita ninyo ang pagtatagumpay ni Yahweh para sa laban na mayroon tayo. Amen? Iyon ang tugon ng Diyos na may kasamang pangako at katiyakan. May assurance, hindi pa man sila lumalaban, pero may katiyakan na ang kanilang tagumpay. Ganon din po tayo sa laban ng buhay natin ngayon. Kung paano sila lumaban noon, at kung paano sila inilaban ng Lord noon, ganon din po tayo inilalaban ng Diyos sa lahat ng laban na mayroon tayo ngayon. Amen po ba? Diba? Ang sarap po namnamin ang pangako ng Diyos. Sapagkat ito ay may katiyakan na mararanasan po natin. Hindi katulad ng mga promises ng mundong ito, na kadalasan ay kabiguan ang mararanasan natin. Ngunit kung pipiliin natin na ang Diyos, hallelujah, amen, overwhelmed po ako sa mga promises ng Lord. Ngunit kung pipiliin natin na ang Diyos ang makasama natin sa lahat ng laban ng buhay, kapatid, asahan natin, mayroon yung katagumpayan. Amen? Kasi hindi naman nahayaan ng Lord na yung mga umaasa at nagtitiwala sa Kanya ay maging talunan. Hindi hahayaan yun ng Panginoon. Kung tayo umaasa sa Lord, sigurado may katagumpayan. As a Christian, we are painfully aware that we are involved in a battle for our souls. Thankfully, we don't have to fight this enemy alone. Kung nahihirapan ka na sa lahat ng mga laban na mayroon ka sa buhay na ito, the Lord will fight for you. Kung feeling mo pinuno ka na ng napakaraming problema, God will fight for you. Minsan, pakiramdam mo, aping-api ka na, tandaan mo, kapatid, ang Diyos ang lalaban para sa iyo. Kung hindi mo na kaya yung sitwasyon na kinalalagyan mo ngayon, parang drain na drain ka na, kapatid, ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng tagumpay. Iaalis ka sa sitwasyon na kinasadlakan mo. Hindi ka niya hahayaan. At hindi hahayaan ng Lord. At hindi niya hayaan na nakikita ang kanyang mga anak na nilalapa ng kaaway. Iyayakapin ka niya. Sabi nga po doon sa isang awit, niyakap mo niyo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako sa kabila ng aking kahinaan. Amen? Kung inaakala mo na talunan ka dahil niloko ka ng mga taong inaasahan mo, kapatid, tandaan mo, kung may pagtitiwala ka sa Diyos, hindi ka hayaan ng Diyos na talunan. Magtatagumpay ka kasi mahal ka niya. The Lord will fight for you. Kaya siguro minsan hindi tayo nananalo sa laban kasi pinangungunahan na hindi natin nahayaan na manguna ang Diyos. Pinangungunahan natin si Lord sa laban na dapat siya ang naglilid para sa atin. Let God fight your battles. Hayaan natin na si Lord ang mag-lead sa ating pakikipagbaka sa mga laban na mayroon tayo. Kasi walang talo kapag si Lord ang nag-lead sa lahat ng pakikipaglaban na mayroon po tayo sa mundong ito. Amen? Walang talo kapag si Lord po ang hinahayaan natin na mag-lead at hindi ang ating mga sarili. Ibang kaparaanan ang ginagamit ng Diyos sa pakikipaglaban at ito ay kahangahangang kaparaanan na hindi kailanman kayang gawin lang ng tao. Hindi tabak, hindi ang matitipunong sundalo ang nilagay niya sa unahan ng hukbo, kundi ang mga awit at habang daan ay umaawit sila sa Panginoon. Ang sabi po sa awit nila sa verse 21 ng chapter 20 ng pangalawang Kronika,
Purihin si Yahweh, pag-ibig niya tunay, laging tapat kailanman. Kaya ang pang-anim na dapat po natin tandaan at gawin ay magpuri sa Panginoon. Magpuri sa Panginoon. Naalala ko po ang sabi ni Pastor Joseph, Reverend Pastor Joseph Masared, nung sila po ay nagpunta dito sa Marinduque. Ang sabi po niya sa isang preaching po niya na akin pong napakinggan, the secret of success is to praise and worship God. Kaya yun po ang pang-anim natin, magpuri sa Diyos, praise and worship God. Ulitin ko po, the secret of success is to praise and worship God. Amen? Tama naman po, diba mga kapatid? At maraming patunay po sa Biblia ang ating pong mababasa. Napakaraming stories sa Bible na pinagtagumpay niya ang kanyang mga anak sa pamamagitan po ng pagpupuri sa praise and worship. Isa na po doon kung paano napabagsak ang Wall of Jericho. Alam po natin na marami sa atin na alam na sa pamamagitan po ng praise and worship ay napabagsak nila ang Wall of Jericho. Hindi sa pamamagitan ng mga pasabog, ng bomba, hindi po, di ba? Babasahin po natin yung kwento ng pagbagsak ng Wall of Jericho. Kung paano nakapasok po ang mga Israelita sa bayang pangako. Ang pagkawala ng tanikala ni Pablo at Silas, pati ang pagkawasak ng pinto ng kulungan nung panahong sila po ay hinuli dahil sa pangangaral po ng salita ng Panginoon. Sa kabila na sila po ay nasa kulungan at nasa kaduludulo at kadilim-diliman ng sulok ng kulungan yon, sila po ay nagpuri sa Panginoon. Praise and worship sa Lord. Silang dalawa ni Silas. At dahil po doon, nawasak po yung pintuan ng kulungan at natanggal ang mga tanikala nila Pablo at Silas dahil sa kanilang pagpupuri sa Panginoon. Ilan lang yan sa mga patunay o pagtatagumpay ng Panginoon sa pagtatagumpay sa mga laban na yon sa pamamagitan ng pagpupuri na makikita po natin sa Biblia gamit ang pagpupuri, pag-awit sa ating Panginoon. Tulad po ng ginawa nila Haring Jehoshaphat at ng bayang Israel. Inilagay niya sa unahan ng hukbo ang mga awit at habang sila ay naglalakad, sila ay umaawit ng papuri sa Diyos. At nang marinig sila ng kanilang mga kalaban na umaawit sa Panginoon, sila ay nagkagulo at sila din ang nagpatayan. Habang sila Haring Jehoshaphat ay nakatayo lamang at nakatingin sa ginagawang paglaban ni Yahweh para sa kanila. Wala silang ibang ginawa kundi ang kilalanin ang kayang gawin ng Diyos. Pagsuko ng buos sa Panginoon, pagtitiwala ng buos sa Diyos, pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos, pagsunod sa Panginoon at nagpuri sila at nagpuri sila sa dakilang Diyos. Nagbigay sila, nag-alay sila ng isang awitin sa Panginoon. Ang Diyos, mga kapatid, ang Diyos nila Haring Jehoshaphat noon ay sharing Diyos natin ngayon. Kung paano niya napagtatagumpay sa kahangahangang paraan sa anumang uri na labanan ang mga anak niya noon. Mga kapatid, tandaan po natin, ngayon, ganun din ang ginagawa ng Diyos na pagtatagumpay na pinagtatagumpay rin po tayo ng Diyos sa mga laban na mayroon po tayo. Ang laban na mayroon tayo ay hindi lang sa ating laban. Kung tayo mayroong pagtitiwala, kung mayroon po tayong 6 na nabanggit natin kanina, ibig sabihin, kung mayroon po tayo ng 6 na yon, na isinasa isip lagi at isinasa puso natin, ang laban na mayroon po tayo ay hindi lamang po natin laban. Ito po ay laban ng Diyos para tayo ay makapagkamit ng katagumpayan. Tayo ay hindi lang sa atin ang laban na yun. Laban yan ng Diyos at hindi siya papayag na maging talunan tayo. Mananagumpay tayo sapagkat siya ay Diyos po natin. Amen pa? The battle is not yours, but God's. You will not need to fight in this battle.
Position yourselves, stand still, and see the salvation of the Lord who is with you. Amen? Stand still and see the salvation of the Lord who is with you. Mga kapatid, sa umagang ito, lagi po natin tatandaan, kung hirap na tayo sa mga laban na mayroon tayo sa mundong ito, lahat po tayo may kanya-kanyang battles. Every minute, pwede. Every hour, pwede tayo nakikipaglaban. Kahit nga every second may mga laban tayo. Battleground po natin ang ating isipan. Maraming mga pandaraya ang ginagawa ng Diablo, lalo na sa panahon ngayon. Hindi natin yan mapapagtagumpayan kung sarili lang natin ang aasahan natin. Let God fight your battles. Hayaan po natin na ang Diyos ang lumaban para sa atin. Kasi hindi natin kaya kung ang sarili lang po natin ang ating hayaan. Yung gusto lang natin yung ating susundin. Hayaan po natin na si Lord yung mag-lead sa lahat ng laban na mayroon tayo. Sapagkat si Lord, sigurado sa Kanya ang katagumpayan. Kasi makapangyarihan ang Diyos na mayroon tayo. Kaya niyang labanan lahat ng bayan, lahat ng mga laban na mayroon ka, kaya niya yung ipagtagumpay para sa iyo. Kung ang pakiramdam mo ay wala kang kampi at nag-iisa ka, hindi yun totoo, dinadaya ka ng kalaban. Dahil ang totoo, may Diyos tayo na lalaban para sa atin, hayaan lang natin na siya yung tumayo doon sa unahan natin. Kung may hukbo tayo, hayaan natin na si Lord yung maging kapitan, maging general, maging lahat na pinakamataas na posisyon doon sa laban na yon, at siya yung tatayo para sa atin doon sa unahan, sapagkat siya yung lalaban at maglilid ng labanan na meron tayo, sigurado yung katagumpayan na meron po tayo. Hindi po hahayaan ng Lord na nalulugmok tayo sa bawat laban na meron tayo. Hindi hahayaan ng Lord na ang anak niya ay hindi magtatagumpay. The Lord is our banner. Kailangang maiwagayway ng kanyang mga anak yung banner ng pagtatagumpay. Paano natin mapapapurihan ang pangalan ng Diyos at maitataas ang kanyang pangalan kung yung battle natin ay talunan? So, hindi hahayaan ng Diyos kung tayo mayroon 5-6 na pinag-uusapan natin kanina. Kung meron po tayo nun, sigurado, ang laban na mayroon tayo ay tagumpay na. Hindi pa man tayo humaharap dun sa labanan na yon, katulad ng nangyari kila Haring Jehoshaphat. Hindi pa man sila pumupunta dun sa battleground. Pero sinigurado na ng Diyos yung katagumpayan. Wala kayong ibang gagawin. Tumayo lamang kayo doon at tingnan nyo ang pagtatagumpay na gagawin ko. Yun ang sabi ng Diyos. At ganun din po ang pwedeng sabihin sa atin ng Panginoon ngayon. Manatili ka lang anak sa akin. Hindi kita pababayaan. Marami ang pangako ng Diyos. Hindi kita pababayaan. Yun, isa sa pangako ng Panginoon. Hindi kita pababayaan. Hindi kita iiwan, anak. Ipapakita ko sa iyo kung paano tayo magtatagumpay sa laban na mayroon ka. Hindi ko hahayaan, anak, na matalo ka. Anak kita, mahal kita. Yun po ang sinasabi ng Diyos sa umagang ito sa bawat isa sa atin. Kaya kung meron po tayong mga dinadala sa buhay na ito, mga kabigatan sa puso, mga iba't ibang laman ng ating puso na gusto nating mapagtagumpayan, mga kapatid, ipagkatiwala po natin yan sa Panginoon. Ibigay natin sa Lord ang laban na yan, sapagkat hindi natin kayang baguhin yung puso natin. Ang Diyos lang ang may kakayanan na gawin yun upang magtagumpay tayo. Let God fight your battles, mga kapatid. Let God fight your battle. The battle is not yours, but God's. You will not need to fight in this battle because God fight for you. Position yourselves. You need to stand still and see the salvation of the Lord
who is with you. Makikita po natin ang pagtatagumpay ng Panginoon. Manatili lang po tayo. Yun ang nais ng Lord. Anak, manatili ka lang sa akin. Kung walang kapayapaan ng buhay mo, ilalaban niya ng Lord para bigyan ka ng kapayapaan. Ang nais lang ng Lord, manatili tayo sa Kanya. Magtiwala tayo sa Kanya. Sumuko tayo ng buo sa Kanya. Magpuri tayo sa Kanya. Kaya natin yung gawin na tayo lang at si Lord. Hindi mo na kailangan lumapit kung kani-kanino. Kasi hindi naman nila rin kayang lumaban doon sa laban na mayroon ka. Si Lord yan lang yung may kakayanang labanan yung mga kalaban mo para magtagumpay tayo. Amen? Hindi kaya yun ng mundo o ng ibang kapwa ng sino man tao. Si Lord lang ang may kakayanan na makapagpatagumpay sa bawat isa sa atin, lalo na kung yung battle mo ay mayroon dito, mayroon dito. Kasi ito yung battleground at ang puso natin. Kaya tandaan po natin mga kapatid, ipagkatiwala lang natin ang lahat sa Panginoon upang maranasan natin ang katagumpayan. At ang taong laging tagumpay, sabi nga po ng isang pastor, ang taong laging tagumpay, mayroong totoong kapayapaan sa kanyang buhay at sa kanyang puso. Amen? Kaya lahat ay ipagkatiwala lang po natin sa Panginoon. Muli po, magandang umaga. Tayo po yung manalangin. Ipanalangin po natin na patuloy tayong natin panghawakan ay yung kanyang mga pangako. At lagi natin ideklara sa ating mga puso na tayo tagumpay na. Bagamat hindi pa natin natatapos ang mga laban ng ating buhay sa mundong ito. Pero ideklara na natin sa harapan ng Panginoon na tayo tagumpay na. Tayo po yung manalangin. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat po sa inyong mga salita. Naniniwala po kami na nananampalataya, Panginoon, na ang inyong mga anak ay pinagtagumpay nyo na sa lahat ng laban ng buhay. Ito man ay sa aming pinansyal, ito man ay sa mga karamdaman na nagnanasa ng kagalingan, ito man, Panginoon, ay sa mga pusong nasugatan, Panginoon. Lord, lahat sa amin idinideklara po namin ang katagumpayan ng lahat ng ito sa pangalan nyo, Panginoon, at kami lubos na nagtitiwala sa inyo. Tulungan nyo po kami na lubos na magkaroon ng buong pagsuko ng buhay sa harapan ninyo, na magkaroon kami ng totoong pagpupuri sa inyo, na magkaroon kami ng doong pagtitiwala sa kaya niyong gawin, Panginoon. Hallelujah, turuan niyo ang bawat isa sa amin, Panginoon. Kahabagan niyo ang bawat isa sa amin, Panginoon, na inyong mga anak, upang maranasan namin ang katagumpayan na nagmumula sa inyo, upang magkaroon kami, Panginoon, ng totoong kalayaan, ng totoong kapayapaan sa buhay na ito, kapayapaan ng aming mga puso't isipan, Panginoon, kahit nasa gitna kami ng mga labanan, maranasan namin, Panginoon, yung yakap ninyo, yung pagtatagumpay na ibibigay ninyo, maranasan na namin, O Diyos, bagamat hindi pa tapos yung pakikipaglaban namin sa mundong ito. Lord, kayo lang ang aming inaasahan, Panginoon. Lord, lubos kami sa inyo nagtitiwala, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa inyong mga salita na muli ay naging kalakasan ng aming mga puso't isipan. Salamat, Panginoon. Patuloy kami sa inyo lang nagtitiwala, O Diyos. Pinagkakatiwala po namin ang maghapong ito. Ang mga anak ninyo, Panginoon, ay ilid nyo sa lahat ng lahamon ng buhay. Ilid nyo ang bawat isa sa amin. Hallelujah. Hawakan nyo ang inyong mga anak sa inyong mga kamay at patuloy na dinideklara po namin sa umagang ito ang pagpapabalot ng banal na dugo ng Panginoong Jesucristo at ng inyong kapangyarihan, Ama, maging sa aming mga pamilya, maging sa aming mga asawa, mga anak, mga magulang, Panginoon, mga kapatid, sa lahat ng buo naming sambayanan. Lord, ang pagpapabalot ng kapangyarihan ninyo at banal na dugo ng Panginoong Jesucristo ay dalangin po namin sa bawat isang nakikinig at makapakikinig ng inyong mga salita sa umagang ito. At hallelujah, Jesus. Salamat, O Diyos, sa inyo po ang pinakamataas na papuri, pasasalamat sa tanging pangalan ng ating Panginoong Jesus. Hallelujah. Kayo po ay sumabay sa akin na magsabi ng Amen. Muli po ay magandang umaga sa ating lahat. Pagpalain po tayo ng Diyos at ang bawat isa sa atin.